May grab shoutout sa inyo lahat nandyan at kumusta? Hindi pa ako nakapag-live pero ako lang yun. No, post-post lang muna ako ng mga video. Ito, kasi nga nakikinig ako kanina dun sa Congress, no? Kasi nga may hearing dun. Meron na naman, hindi na naman si Guban, dalawa naman ang nakuha nila galing Dapicol. Na mga, si Tata, tsaka yung isa, si Magdadaro, na ginawa nila, mga convicted na yun guys, no? Convicted no, mga criminal na yun, mamamatay tao yun. Tapos, ngayon, convicted na yung mga yun, no? Parang hindi na yata yun makakalabas. Kung may bitay siguro na magiging hatol, no? Siguro binitay na yung dalawa na yun. Ito nakapagtataka kasi dahil nga sila tagay mga tunay, mga Bisaya, ng mga Bisaya talaga. So alam niyo naman yung accent ng Bisaya, 'di ba? Kahit magsulat pa yung mga Bisaya na yun, malalaman mo rin yun kung paano sila magtagalog. Kahit sinong Bisaya. Ako Bisaya ako, guys. Kaya lang ako lumaki na halos may halong Tagalog kasi usapan nila lulu't lula sa kadahilanan na Mandaya. Alam niyo kasi yung mga Mandaya, pag fluent yung Mandaya, pag dire-diretso talaga yung mga Mandaya, yung lulot-lula ko. Hindi mo kasi makukuha sa Bisaya. So, ang ginagawa nila, may halong Tagalog. Kaya ang Tagalog rin namin, ako lumaki kasi ako talaga dun sa lulat-lulo ko, na makukuha mo. Kaya ako, mararamdaman nyo dahil yung Tagalog ko, may Bisaya din. Diba? Kasi yung mama ko, pure talaga mga Cebuano. Sila yung mga Sugbuhanon. So, hindi sila pwede na hindi mo sila matuturuan na mag-Bisaya as in Bisaya. Nagmandaya. So, ang ginagawa ngayon, may halong Tagalog. Ganun yun. So, explain ko lang, guys. Kasi, yung binabasa nilang script doon sa, nagbabasa kasi sila, no? Kung halimbawa, sila ang may akda o may sulat kamay nun. Kasi nga, kung ano yung statement mo dun, yun din ang babasahin mo dun sa Congress, sa hearing. So, ni kahit man lang bakas ng Tagalog doon, wala, ay yung Bisaya, no? Tsaka ang hirap nilang magbasa. Napakahirap nila, no? Na basahin yung statement na ginawa. Nahihirapan silang basahin. Sa totoo lang. Ito pakita ko sa inyo. Wait lang. Magbigay lang ako ng isang na pagbabasa nila nung nagbasa sila. Yeah, wait lang. Bigyan po muna natin ng pagkakataon ang ating mga witness. Kasi talagang itong si Barbers na to. Sabihin sa committee ito ang kanilang mga salaysay. Is that okay with the members? Okay. So, siguro, sino po ang ating uunahin alam nyo, kawawa lang ang pamilya nito sa dalawa na to. Bakit? Mauungkat Kasi sila daw nakatanggap ng tagwa 1 million. Yung mga asawa nila nakatanggap nila ng tagwa 1 million. Ngayon pupuntahan ngayon doon. Hindi to bibitawan ito dahil nga ang tinuturo nila ay si President Duterte. So, ididikdik talaga nila si President Duterte. Bakit? Si President Duterte anga-anga. Ang mga Duterte ay mga anga-anga. Isipin natin guys, si President Duterte anak niya abogado, siya abogado. Siya yung naging fiscal. Ilang taon din sila nagiging mayor at matalino si President Duterte. Pangalawa, si Mayor Inday Sara, si Vice President Inday Sara ay isang abogada. Pangatlo, yung asawa ni Vice President Inday Sara ay isang abogado. Pare-pareho silang may mga si President Duterte wala yatang opisina, yung kaniyang law firm. Si Inday Sara at si Sir Attorney Mans Carpio ay merong law firm. So may mga abogado ang mga yan. Kahit saan tayong pupunta, tsaka si President Duterte, may mga abogado din yan, no? Na ipoprovide. Ang kawawa lang ay taga Davao tong mga pamilya nito. So mauungkat ngayon saan napupunta yung milyon, anong ginamitan sa milyon, yung pagtanggap nila ng milyon.
Kasi nakatanggap sila ng tig 1,000,000. Okay? Nagaling daw kay President Duterte na ibibigay. Dahil nga daw, per head no, yung tatlong Chinese na tinira nila ay tig 1,000,000. Kaya lang daw, dapat 3 million yung matatanggap nila. So 6 million ang iboboast ni President Duterte nun. Kasi nga, dalawa sila na tumira doon sa tatlong tinitira nilang Chinese. So, kailangan ang iboboast ni President Duterte doon ay 6 million. So, tigwa 3 million sa kanilang dalawa na tumira doon sa tatlong Chinese. Diba? So, ngayon, baka di nyo maintindihan yung sinasabi ko, sa tatlong Chinese per head is tigwa 1 million. So, 3 million yun. Dalawa silang tumira. So, 6 million. Okay, times natin. 3 million to times 2 is 6 million. Okay? So, nabigyan lang, ang natanggap lang daw ng mga asawa nila is tigwa 1 million. So, 2 million lang ang naboast ni President Duterte. Kasi si President Duterte nga daw ang nag-utos, di ba? Inutosan daw sila na para tirahin. Okay? Guys, hahanapin ngayon yon. Doon sa pamilya nila, sa asawa nila, nasaan napunta yung 1 million. Tigwa 1 million, di ba? O, anong ginamitan ng 1 million? Mauungkat, kawawa ang pamilya. Alam niyo yon. Pero, itong dalawa na to na mga convicted na to, kasalanan nila yun, makukonvict sila talaga habang buhay yun. No? Kaya lang, ito, nadadagdagan, gumamit pa sila ng mga ganito at pumayag sila na magpagamit. Yun lang. Ayan. Kawawa ang pamilya nito. Hindi kawawa itong dalawang tanga-tanga nito ng paggamit. Mga Bisaya. Galing Dapicol to, guys. Ang Dapicol ay hawak no, Davao Penal Colony. So, alam naman natin na may koneksyon ang pamilyang Florendo sa Davao Penal Colony. Alam yan ni Ma'am Cathy Binag. Tanungin niyo si Ma'am Cathy Binag. Kasi nga, itong Davao Penal Colony or Dapicol ay may hawak nito, may connection to ang mga Florendo dahil ginagamit nila tong mga trabahador sa Dapicol, sa Tadico. Okay? Ang mga preso or yung mga kolono na naandun sa Dapicol ay nagtatrabaho sa Tadico doon sa farm ng mga Florendo. Nagets niyo ko? Yan. Yan. So, maliwanag yan guys ha. Kung halimbawa man, kita nyo naman, si Florendo at yung si Lagdamio ay nandoon ngayon. Cabinet members na nila ni Palaka. Okay. So, easy lang ang pag-pick up nila nun. Easy lang ang pagkuha nila nito at paglabas nito. So, siguro, sino magtanong? Sumpang salangsay po. Ako po si Fernando Magdalero. 56 taong gulang, Pilipino, citizen. Hiwalay sa asawa. Resident ng papahayag. Pila sa... Hindi natin yung isa. Kasi nga, ayoko na lang pakinggan, Ito naman. Si Tata. Namin ang president. Nakiusap sa maaari alias sa pangalan? Ito na naman, isa. Kapit sa Sudon Tan Junior, nasa 54 na taong gulang Pilipino at kasalukuyang kapit sa Service Support Company Philippine Military Academy. Okay. Kasi sa akin lang sa assessment ko, hinugot lang tong mga ito para testigo kunyari, magsalita kunyari laban dito sa AJK ni President Duterte. Kasi nga, diba kinasuhan nila sa President Duterte ng AJK, doon pa yan, sa panahon pa yan panahon pa to ni De Lima. No, dalawa pa si De Lima nun Si Rosales at si De Lima ang kalaban ni President Duterte noong 2014 dahil doon sa extrajudicial killings. No, bago nangyari yung eleksyon. Halos magkaanuhan yan sila ni President Duterte. At si De Lima that time ay nandun sa siya yung DOJ.
Okay, si Rosales naman ang may hawak ng human rights, I think, Human Rights Coalition, human rights natin sa Philippines. So, 2014 yun. Hindi pa sinabi ni Presidente Duterte na ikaw nga nagluluto ka nga ng mga shabu. Ikaw nga may nagluluto nga sa loob ng Bilibid, no? So, doon nabuklatlat, nabuksan yung tungkol doon sa Bilibid na may mga drug lords, sila Kulango, si JB Sebastian, yung mga Chinese, basta si Kulango, 'di ba? Alam niyo naman yung hearing na yun about kay Kulango, 'di ba? At nandahil doon na yan ang ikinakakulong ni De Lima doon sa nangyayari about doon sa kwento sa mga nangyayari talaga at yung mga lutuan ng drugs at yung mga pumapasok na drugs at ng mga alak ng mga beer doon sa loob ng Bilibid that time. So alam nyo lahat ang kwento na yun, guys, kung kayo ay nakasubaybay at nakasunod ng mga time na yun. So ito lang ang point ko. Hindi ba kaya ay gawa to ni Trillanes at ni De Lima? Kasi nga, bumabawi sila ngayon dahil nakalabas na. Yun naman talaga ang point dun Kasi nga, kung anong ginagawa kung ano ang nangyayari before na mga hearing nang dahil doon sa Bilibid at tungkol kay De Lima at doon ay nakulong si De Lima nang dahil doon kila JV Sebastian at kay Kulango at the rest, no? At nakulong nga din yung driver ni Kulango, no? Kulango ni De Lima nang dahil nga doon. Guys, ito bumabawi ngayon si De Lima. So, ginukuha na naman niya yung mga killer doon. Hindi kaya yung tumawag, usapan yun Gamitin mo lang, yan, papatayin mo yung 3 Chinese na yun. Oo, panahon pa yun ni Presidente Duterte. Na may namatay na Chinese doon sa loob ng Dapicol at pinapapatay. At nung panahon na yun, no, pwede mo namang sabihin mo na si Presidente Duterte iparinig mo, i-loudspeaker mo, at si Presidente Duterte kunyari ang At guys, tandaan nyo may nakagaya sa mga boses nila. At kung halimbawa man kahit na ba, sabihin nun na, hindi, narinig ko talaga boses ni Presidente Duterte. Okay, whatever. Meron ngayong kamukha nga ni Presidente Duterte at kamukha nung Korean president na nag-uusap, 'di ba? At ginagaya nila si Presidente Duterte at yung presidente ng Korea. Ito lang, guys. Madali lang 'yan gawin, madaling gamitin. Pero hindi ako diyan. Pwede mo namang sabihin na si Presidente Duterte ang tumawag at ganito ganyan. At yung script na to ay hindi talaga galing sa dalawang ito. Otherwise, okay, nandun na tayo sa sabihin natin na sila ang nagsalita, pero ginagamit lang na Presidente Duterte ang tumawag at si Presidente Duterte ang nag-utos. Ganun lang yan Madali lang sabihin ng ganun. Pero, ang kaibahan kay De Lima at dito sa dalawa ngayon, si Tata, si Magduda at Magdadaro, yung ginamit nila sa Congress ngayon, ay hindi ko na si Guban kasi nga kay Guban iba yun Itong ginamit nilang script na like Bato-Bato at Las Cañas before. Okay, scripted din yun. Inamin naman niya yun ng attorney nila, no, na gawa din yung script na yun ni Trillanes at ni De Lima. So this time, gawa din yun ni De Lima at ni Trillanes. Itong dalawang inilabas galing Dapicol. Ang tanong dun, guys, lahat ba namang yan? Lahat ba namang ito ay totoong-totoo na galing sa bibig nila yung mga kwento nito? Kasi matutulad din kay Las Cañas at Bato-Bato na gawa-gawa nila yung script. No? Porket ba yung tungkol dun sa kasi ang AJK ay napabilong dun sa war on drugs at yun ang ginagamit sa ICC. No? Porket ba na binuksan nila ngayon at gusto nilang buksan at ibabalik tayo sa ICC, na gusto nilang papasukin ang ICC, gusto na talaga nilang gawin na makulong si Presidente Duterte, gagawa na sila ng ganitong script at gagamitin nila itong mga
kawawang pamilya na madadamay dito sa dalawang convicted na to. Ako wala ko pakialam sa convicted na to eh. Doon lang ako sa pamilya. At makikita mo naman at mararamdaman na nagbabasa sila ng script. At pangalawa, yung binabasa nila, mafe-feel mo naman na sila yung mga tunay at mga totoong Bisaya. Hindi po sila mga kalahating Tagalog, kalahating Bisaya na fluent. Kasi nga, kahit sa script na yun, mararamdaman mo talaga na yung salita ng Bisaya. Kahit sulat kamay yun, mafe-feel mo pa rin na may accent ng Bisaya doon. How much more pa na nagbabasa sila, nakikita mo yung pagbabasa nila. Ganun lang yun, kaya nasintido ko mo na lang. Alam nyo, nagiging sarsuela talaga yung hearing ng Congress ngayon. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung bansa natin, wala na. Bangag na talaga. Pati yung nasa Congress, mga bangag na rin. We'll see what will happen, Kasi hindi pa naman inaano ang mga Duterte. Antayin natin na baka kakasa si Bato dyan. Sasabihin niyan, dalhin niyo yan dito yung dalawa sa Senado. Yun na tayo. Dun ang pinakamagandang kwento. Okay? Tingnan natin kung anong sagot ng mga Duterte at kay President Duterte. Kasi ito yung nakakatuwa sa sagot ni President Duterte. Hi guys! Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe kayo. And thank you so much. Ako nga pala si Donatoro Milanhil na taga Davao. At andito ako ngayon sa Jordan. Thank you so much guys. At sa likes.